kung saan yung masaganang pamumuhay. So, doon kami lilipat, doon kami titira ng ilang araw, ilang simana, at ilang buwan. Magandang araw po sa lahat. So, ngayon po ay nandito ako sa gubat. Namamasyal po ako dito kasi gusto kong mag-adventure. Gusto ko lang mag-adventure. Kung ating obserbahan yung paligid, puro mga damo or mga puno ng kahoy. Tingnan nyo, ang dami-daming tinik. Ang tutulis ng tinik. Isa po itong klase ng ratan. Ito yung tinatawag namin na ratan na kalapi. Ayan, kalapi. At ang bunga nito ay pwede nating makakain. So, sobrang sarap po ng prutas na ito. Pero sa isang taon ay isang bisis lang ito na nagbibigay ng prutas. Paldo ang agahan namin ngayon kasi nakakuha si Manongnan ng kasili sa ilog. Ito yung sinasabi ni Mrs. na paldo. Paldo ang ulam sa umaga. Okay. So, ito po yung isa sa mga tirahan namin dati na ngayon ginagawa na lang namin na bakasyonan. Minsan na lang kami dito nakapunta. So, mayroon akong kwento dito sa lugar na ito. Dati po, marami ditong mga tao na naninirahan. Yung mga parente namin na mga katutubong Mamanoa. So, itong banda na ito, mayroong nakatagong kasaysayan dyan. Mayroong kwento sa bandang iyon. Kung makikita natin, kung titingnan natin, mayroong mga puno, mga damo, yan na lang ang ating makikita. Pero sa nakakaalam na katulad ko, may kwento dyan. So, dati, may bahay dyan ng aking tiyahin. Malaking bahay dyan ang nakatayo. So, ilang taon na may mga tao dyan nakatira, may pamilya dyan nakatira sa area na yan, sa banda na yan. So, mayroong mga pinsan ko na isinilang dyan. Mayroong pamilya na masaya at simpleng buhay ang nakatira dito sa area na to. So, kung ating titingnan, napakatahimik, payapa. Dati kasi, maraming mga tao dito kasi, sa baba na to, mayroong isang komunidad dyan. So, itong banda na ito, dito yung aming mga bukiran. So, bawat bukiran, may mga bahay namin na nakatayo na ipinundar. So, lumipas yung panahon na sa mga generation namin na yung mga anak gusto nang makapag-aral na hindi na maitulad sa mga ninuno namin na hindi sila nakapag-aral kasi hindi nila na bigyan ng priority yung edukasyon kasi yung buhay nila dati simple lang, mamuhay sila ng tahimik, makapag-uma, okay lang.
masaya na kami dati sa yung mga ninuno namin dati. Tapos palipat-lipat sila ng tirahan kasi isa na yun sa aming ugali na nakaugalian o tradisyon na walang permanenteng tirahan. Kung saan yung masaganang pamumuhay, so doon kami lilipat, doon kami titira ng ilang araw, ilang simana, at ilang buwan. At doon kami mamumuhay, mangunguha kami ng lagos, at ang iba, mag-uma, at pagkatapos mag-uma, while naghintay ng pag-aani, lilipat muna kami sa lugar kung saan kami makakuha ng aming kabuhayan. So, yun ang buhay namin dati sa aming mga ninuno. Pero paglipas ng panahon, sa mga katulad sa mga generation namin, siyempre yung mga magulang na intindihan na nila kung ano ang kalagahan ng edukasyon, kaya bumaba kami doon sa barangay kung saan malapit at madaling marating ng mga programa ng ating government na matanggap namin, madali naming matanggap kung ano yung tulong na maibigay ng gobyerno sa amin. So ngayon, yung karamihan sa amin nandun na sa barangay at mayroon kaming komunidad na binuo doon kung saan puro kami mga tribong Mamanwa at nabigyan na rin kami ng priority ng mga programa ng government na matanggap namin at yung mga kabataan nakapag-aral na hindi nakagaya dati na dito lang kami lumalaki sa bundok. So ngayon yung mga bata na isinilang sa ngayon, so lumalaki na sila doon sa paaralan. So hindi na kagaya dati na hindi pa yung mga magulang namin, hindi sila marunong magsulat, hindi sila marunong magbasa kasi hindi sila nakapag-aral. So ngayon ang mga kabataan namin sa tribong Mamanwa, so marami na rin ang nakapagtapos at nakapag-aral. So kaya yung mga tirahan namin dati, ginagawa na lang naming bukiran kagaya nito. Pag may bakante kaming araw na wala kaming mga trabaho doon sa baba, so aakyat kami dito sa aming bukiran dito sa bundok. So, kasi nakakamiss talaga yung kung saan yung nasanayan mong lugar. Sa kagaya ko na dito ako lumaki sa bundok. Kasi mas maganda talaga pag dito tayo sa bundok kasi tahimik at sariwang hangin at makakakain ka dito ng mga pagkain na walang chemicals. Ito ang buti pag dito tayo sa bundok. So, kaya samahan niyo po kami sa aming mga vlog kasi bawat adventure namin para makasama po namin kayo sa panunood sa aming mga video. At sa mga palaging nanonood sa aming mga video diyan at sa hindi pa nakapanood, subaybayan niyo po yung aming mga vlog.